Isa lang ha. Konti lang. Tunnel tapos bundok. Ay, sarap no. Sarap sa mata. Siguro pag galing yung ride, mas trip mo rin yung outdoor yung kinakain. Alright, good morning, good morning. So, andito tayo ngayon sa NLEX. Today is Saturday. Huminto yung ulan. Kaya abusuin natin yung abusuin. Ito take advantage natin na makapag-ride tayo ngayon. Quick snapshot lang ng motor. Tapos ride out na tayo. So, ang magiging destination ko pala is sa Cafe BOM sa may Clark, Pampanga. So, ayun lang. Quick breakfast ride lang. And then, pag di tayo unulan, dire-diretso na tayo umuwi. Wala tayong kapote, kaya sapalaran na talaga to. Solo ride lang tayo, wala tayong kasama. Grabe oh, traffic papuntang north. Papadalawang isip tuloy ako. Mukha pa namang uulan. Masingit po, pasensya na po. Sana hanggang may kawayan lang to. Kasi grabe naman. O sana dito lang to. Baka may nagkaipitan lang. Pwede sa may... Oh, wala man traffic sa kabila. Doon sa baba, I mean. Nangyari dito. O Pamindanao ang traffic. Shit, Pamindanao nga. Well, di na ako magre-reklamo. At least sa dadaanan ko hindi traffic. Dahil siguro sa ginagawang kalsada dyan sa Mindanao Avenue. Kaya nag-traffic dyan. No? Sulitin na natin na hindi traffic. Oh, nakakamiss mag-motor. Aray ko. Biglang may labak na gano'n eh. Uy, dami saging. Naka-full tank tayo. Dire-diretso na to. So, ito nga pala yung first long ride ko na na na-remap tong motor. Yung mga last ride ko kasi umakit lang ako ng Marilaki. So usually ang gear ko nun 1, 2, 3. Bihira ako mag 4. So parang hindi ko pa natetest yung buong range nung remap ng kada gear. Kasi pag ni-remap yan kada gear dapat may improvement eh. So far okay naman yung 1 to 3. Meron lang times na parang around 5,000 to 6,000 RPM na parang nabubulunan siya na ewan. So baka ibalik pa natin kay overdrive. Pero so far okay eh. Nawala yung throttle delay. Tapos yung parang rin, humaba yung range. Usually kasi pag third gear hanggang lang siya eh 100, saktong 100 yata yun. Ngayon umabot na ng 110, 120. Ang hindi ko pa nasusubukan yung 4, 5, and 6 kung hanggang saan na. Kasi kung hanggang 100 lang dati yung third gear, tas 120 na ngayon, yung fourth gear ano kaya ngayon, pati yung fifth gear at sixth gear. So hindi naman natin to ite-testing ng masikip yung daan. Syempre pag sobrang luwag lang. Tulad ngayon, babad lang ako sa third gear dahil may traffic. Hindi naman tayo yung sagana sa lane filtering. Dahil sobrang dami din talaga eh. Mas biglang lumiliko pa sila na ganyan, Hindi sila pantay sa kalsada. Hirap tuloy ma-distinguish. Ako pag overtake ako, balik ako kagad sa gitna ng lane. Uy, basa. Sayang linis ko motor. Woo! May surge talaga ng power eh. Uy, sarap. Sarap ng hangin. Malamig, hindi umuulan. Hindi nga rin ganun kaaraw eh. Tesla. Kita kanina. Taga Valenzuela ka rin. Naka-earplugs nga pala tayo. Para ating tenga ay malagaan.
Dahil ang nakakabingi po talaga dito yung ano eh, yung hangin. Pangalawa lang yung tunog ng tambucho. Kasi akala mo tolerable yung tunog ng hangin, pero pag matagal, like 30 minutes, 1 hour, masakit na talaga siya sa tenga. So lagpas na tayo na San Simon exit. Ang exit natin daw, hindi na tayo mag expressway papuntang Clark, yung Clark Expressway. Ewan ko kung malino ba yung pinagsasabi ko. Pero NLEX exit tayo, which is Dau, Pampanga. Tapos from there, may labas din na papuntang Clark. So nalaman ko yung kila kuya, yung brother-in-law ko na ka-Harley, na pag sa Dau ka nag-exit, mas mura na yung toll mo, tapos halos same lang din dun sa Clark na expressway yung dadaanan. Yung Cafe BOM, alam ko, malapit lang siya sa Here Cafe. Sikat din yun na pinupunta ng mga riders. As in, quick breakfast ride lang. Aesthetic kasi dun eh. Maganda yung itsura ng restaurant, maluwag yung parking. Yung Cafe BOM, halos katabi lang yun. Based sa picture sa Google Maps, maganda rin. Sobrang aesthetic. Parang mas aesthetic pa nga kaysa sa Here Cafe eh. So far, itong napansin ko, yung Gear 4, maabot siya 140 bago mag-red line ng RPM. So before, parang 135. Ito, 140 na. Tapos, sasabihin mo, pwedeng, ba't ganon? Ang konti lang nung difference. 5 lang. Pero, ang masasabi ko dyan, ang bilis makuha ng 140 kumpara before. Kumbaga yung torque, ramdam na ramdam. Hindi ko ma-explain eh, kasi dati parang todo piga ako para ma-reach ko yung potential ng isang gear. Ngayon parang binibigay niya na yung gas talaga agad. So mas maaga ko nang nakukuha. So ibig sabihin, lean yung gas, hindi pantay yung supply ng gas before. Kaya siguro tuwing nagtothrottle ako dati, parang hindi agad binibigay yung power na ine-expect ko. Nasanay na nga ako dun eh. Ngayon, pag pinipiga ako na ganito, parang may bitek na ewan na biglang boom! Ganun. Pero syempre, hindi pa rin siya yung kasing bilis ng mga 900 tsaka 1000 cc. Pero sa akin, saktong-sakto na to. Kasi more on cruising lang naman tayo, breakfast ride, konting pasyal, tapos coffee shop, papogi ka lang dun. Kasi yun naman ang essence ng bike na to eh. Neo-retro na styling, tapos middleweight yung power. Hindi nga lang siya kasing lakas ng Trident. Sa arangkada, tingin ko papalag to sa sa Honda CB650. Pero sa top speed, lamang na lamang yun syempre. So yun no, pag pumipiga ako, mabilis na umaangat. So yung supply niya mukhang tama na, lalo na sa pagpasok ng hangin sa motor. Ano ko lang, parang matagal yung pag-angat nung rev. Ngayon naman, mabilis, parang nakakatakot din kasi baka nandun na ako sa red eh. Baka magka-problema sa makina. Siyempre, dapat base dito hanggang 8,000 ka lang or before 8,000. Eh since mabilis nga umakyat, parang hindi ko napapansin. Yun din yung medyo kailangan ko pala sanayin. Kaya pag ganitong traffic, hindi na ako masyadong nagtothrottle. Gutom ako bigla ah. Nalaman yata ng katawan ko na malapit na. Yung tiyan ko nakaramdam. So iniba ko pala yung settings nito no. Before kasi nagko-color grading ako eh. Ngayon ang ginawa ko, meron kasing feature yung Insta360 Ace Pro na pwede kang pumili ng kulay. So meron sila vivid, yung pang urban, may pang warm weather, cool weather. Eto, ang pinili ko, vivid. Ang setting na yun, ipapop niya yung color. So, talagang bubuhayin niya yung kulay. So, kumusta kaya? Maganda ba yung kulay ng mga yan? Ito, yung mga green, yung mga orange na tubo, kulay na asfalto, kulay ng langit. Kamusta naman kaya? Kasi kung maganda na, sa paningin ko, paningin nyo, hindi na ako magko-color grading. Namimiss ko na yung cruise control ko. By the way, napansin ko pala, no? Simula nung na-remap,
Yung gear ko hindi na gano'n nagpa-fluctuate. Ang galing. Naobserbahan ko pa yan ha. Kasi nung nireview ko to before, ang problem ko rito is yung issue niya na common sa CLX, which is yung gear nagpa-fluctuate. Kumbaga kahit nakasteady ako 4th gear, biglang nagti-3, nagpa-5, dito lang sa dash. So ngayon, hindi siya ganun. Simula nung na-remap, yun yung napansin ko. Hindi siya nagpa-fluctuate. So ibig sabihin, magagamit ko na matiwasay yung cruise control. Kasi yung cruise control, gumagana din siya sa sensor eh. Technology siya eh. So kung sa sensor ay nagpapalit-palit ka ng gear, eh ang cruise control dapat isang gear ka lang habang nagko-cruise. Kundi mag-auto off siya. Eh kung ganito siya na hindi na siya nagpa-fluctuate, eh dapat ipaayos ko na yung cruise control kasi nasira yung button eh. Button lang pero gumagana pa rin siya. Hindi ko lang siya ma-on dahil nga yung button eh natamaan ko. So papaayos natin yan para magamit ulit yung cruise control. Hindi na siya nagpa-fluctuate talaga. Ang galing. Ngayon ko lang talaga siya natitigan kasi straight eh. Unlike pag gumakit ako sa Marilaki, paligo-ligo. So kung CLX owner ka at nanonood ka sa channel ko, napapansin mo na before, eto na ang senyales para magpa-remap ka at magamit mo na rin yung cruise control mo. Alright, the U exit 4 kilometers. Whee! May konting banking. Sana walang buhangin. Uy, di pantay kalsada. Alright. Alak lang. Bakit nun ah? 262. Ang ganda naman dito. Ang ganda ng mga puno. Parang napapanood ko to sa mga vlog ni Reed eh. Yung mga puno na magkasalubong. Galing naman ang bus na to. Sa gitna nagbaba. Very good job. Papunta ron Mabalacat. Ito yung Paklark. Kakaliwa rito, tapos parang sa dulo nun, kakanan. Ha? Wag, maingay. Ha? Maingay. Salang ha? Konti lang. Luwag talaga ng daan, no? Kaya kung maaga ka naman, hindi mo kailangan mag-exitex eh. Kasi maluwag naman daan dito. Marami nga lang tumatawid, pero okay na din eh. Malapit lang eh. Ayun no, yung parang itong intersection na malaki. Kakanan ka lang rito, Clark na. Yehey! Yun! Andito na po tayo sa Clark. Dito na po yung Arco. Dito na po yung motorcycle lane. Dinalawa na nila. Ang weird. Anyway, ngayon ko lang nakita to ng yung Clark Veteran Cemetery. Ang ganda nung pagkaka-form ng mga tombstone. Nakalinya talaga. Ganda tignan. Napakaganda ng tanawin, oh. Tunnel, tapos bundok. Ay, sarap naman. This is the life. Tapos bobomba ka ng ganon. Tapos babanking ka ng ganyan. Ay nako, kay sarap naman ang buhay. Ganda. Sarap sa mata. Magdamag ako nakatitig sa computer, sa cellphone. Tapos makikita mo yan. Nako, ito na po yung Here Cafe. Ay, close. Saan ako ikot? Paano ako dadaan? Ang close to. Ay, sir, paano ba daan doon? Akala yata sikot po, ganun. Thank you po. Yun. So, wala palang left turn dito dahil ginagawa. Hanap na lang tayo ng tamang U-turn dito kasi naka double line. Ay, pali Cafe BOM oh. Tanaw siya rito. Pwede pa ako dyan pumasok? Putol-putol naman pala yung double line. So pwede ka pala tumawid talaga dyan. Lalo na sa mga restaurant. Padaanin muna natin sila. Thank you.
Eto, Cafe BOM. Welcome sa akin. Ba't ganito yung parking? Hindi talaga dito yan eh. Baka walang entrance dyan. Try ba natin dun? Pwede ba dun? Baka pagalitan tayo ng guard. Try natin. Dumaan yung Grab dun eh. Ay, putek. Karma pa nga. Pasaway kasi. Sabi, umikot na lang eh. Ah, dito rin pala talaga labas. Sinundan ko yung Grab eh. Kaya, ayun. Ayan. Uy, BMW. Classic. Kaya dito tayo. Total, di ko pa natatry dito. Cafe BOM. Ito kaya pwede mag-park. Pwede ba dito? Pwede naman siguro. Dito na tayo sa may entrance. Yeah. Yan. Tabi ng entrance. Tara, tour ko kayo sa loob. Ayan, so ito na order natin. Beef tapa. Mukha siya masarap. Tapos ito, lemon smoothie nila. Ang sarap, tinikman ko. Tamang-tama yung asim. Tapos parang may froth na ano. Basta yun, mabula siya. Sarap. Sarap ng food nila rito. Lalo na to, itong drink. Lemon smoothie. Tapos ang kinaganda pala rito, pag kumain ka rito, papakita mo lang yung resibo sa second floor. Libre na yung photoshoot, kaso sarado pa eh. Ang bukas daw, 12 ng tanghali hanggang 9 ng gabi. Ayan, lumipat muna ako rito sa labas. Dito na ako nagpababa ng kinain. Mas trip ko rito. Siguro pag galing ang ride, mas trip mo rin yung outdoor yung kinakainan. Basta presko. Sobrang okay dito, tapos tanaw mo yung motor mo, parang ganito. Ayan o. Diba? Nasabang kumakain ka o uminom ka ng kape o ano, andyan yung gear mo, sandyan yung motor mo, tas yung background puro green. Diba? Tas matutulala ka lang, mga plano mo sa buhay, mahal mo sa buhay, na-enjoy mo lang lahat. Saya, diba?